mag-aralan ng salita ng ating Panginoon. At bago po ang lahat, tayo muna po ay maglambing sa ating Panginoon. Kantahin po natin, Draw Me Near. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. Kailangan namin ng iyong pagsama, Panginoon. Hallelujah. Father God, I come into your presence. With all my heart I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace. With a passion in my heart, I desire to seek your face. Father God, I come into your presence. With all my heart I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace. With a passion in my heart, I desire to seek your face. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart. Worship you alone. Draw me near in your presence, O Lord. Father God, I come into your presence. Hallelujah, Lord. Father God, I come into your presence. With all my heart I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace. With a passion in my heart, I desire to seek your face. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart. Worship you alone. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart. Worship you alone. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near in your presence, O Lord. Draw me near in your presence, O Lord. Hallelujah. Tayo po muna ay magsambit ng mga papuri sa Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, aming Panginoon. Aming Ama na nasa langit, purihin kayo. Dapat kayong itaas. Panginoon Lord, kayo ang kailangan namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Kataas-taas ang Diyos. Nararapat kayo na maitaas, maluklok sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan ninyo, sa pag-ibig ninyo. Salamat sa panibagong umaga, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil may mga salita kayong maririnig namin muli na magpapalakas sa amin, Panginoon, sa buong araw na ito at sa buong linggo na ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Kami lahat ay
nagpapalinis upang maging Yes, karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagtanggap ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, kailangan namin ang inyong pagsama, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Ang bawat salita ninyo ay tumanim sa aming mga puso't isipan at maisapamuhay namin ang lahat ng ito, Panginoon. Kailangan namin kayo, ang inyong pagkilos sa bawat isa. Nasaan mang dako kami ng mundo, Panginoon, alam namin nasa aming tabi kayo, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang patuloy na mapapurihan sa aming mga buhay, Panginoon. Kayo ang maitaas sa inyong mga anak na gagamitin, Panginoon, na magsasalita, Panginoon. Lord, kayo ang patuloy na maitaas, Panginoon, sa kanyang pagsasalita, Panginoon. Mga nais nyo lamang na masambit niya ang siyang masambit, Panginoon. Hallelujah. Ito ay magdulot sa amin ng kalakasan ng pagtutuwid, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo ang patuloy na mapapurihan, maluwalhati, Panginoon, at maitaas. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Pastor Nonelito Liwanag na buhat po sa Doro Faith Church, Cabiao, Nueva Ecija. At sa umaga pong ito ay tayo naririto upang mag-aral ng salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating kaluluwa. At mabuti sa bawat umaga ay unahin nating pakainin yung ating mga kaluluwa ng salita ng Diyos, sapagkat ito yung mas mabuting gawin natin, sapagkat ito yung ating magiging lakas at gabay sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ay manalangin po tayo pansumandali. Dakilang Diyos, sa umagang ito patuloy na nagpupuri kami, nagpapasalamat, at katulad po nung awit, lumalapit kami sa inyong presensya at nangangailangan kami, Panginoon, ng inyong pagyakap, O Diyos, sapagkat sa yakap nyo, Panginoon, nararamdaman namin yung pagmamahal po ninyo, Panginoon. Kaya hayaan nyo po na sa umagang ito, na sa pamamagitan ng inyong mga salita, ang bawat isang makikinig at magpa-participate, Panginoon, sa gawaing ito ay bigyan nyo ng lakas, Panginoon. Abutin, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng bawat isa, O Diyos, sang-ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po, at ang gabay ng Santong Espiritu ang amin pong inaasahan, sapagkat kung kami po ay hiwalay sa inyo, Panginoon, wala po kaming magagawa. Inaamin po namin yun. Subalit kung sasamahan nyo kami, Panginoon, yung kapangyarihan, Panginoon, yung salita ay mararanasan ng bawat isa. Salamat po sa umagang ito sa inyong papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbubulay-bulay o pag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat po ng Jeremiah. Sa aklat po ng Jeremias, kabanatang 17, talatang 7 hanggang 8 po. Jeremiah chapter 17, verse 7 up to verse 8. Sabi po rito ng salita ng Diyos, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ng umaasa sa Kanya. Sa 8, katulad niya ay isang punong kahoy na natanim o nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. So doon po tayo magpo-focus sa dalawang talatang ito na ating pagbubulay-bulayan, na sabi po ron ay, blessed is the man who trusts in the Lord, o in Jehovah, sabi po. Mapalad daw po ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon at sila'y umaasa sa Panginoon. Bakit mapalad? Hindi ibig sabihin ang buong pagkakatiwala nila ay ibinibigay nila sa Panginoon. Hindi sila nagtitiwala sa kanilang lakas, hindi sila nagtitiwala sa kanilang galing, hindi sila nagtitiwala sa kanilang success, o hindi sila nagtitiwala sa kanilang kayamanan.
sapagkat sinabi rin sa talatang sa bandang itaas po, sabi doon ay susumpain, sabi doon sumpain ng tao na magtiwala sa kapwa tao. O kung magtiwala ka man sa sariling lakas mo, tao ko pa rin. Yun ay sabi dito ay sumpain. Kaya sabi po rito ay meron pong comparison sa dalawang klase ng tao. At dito po tayo mag-focus naman sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Una po, ang karakteristik po ng nagtitiwala sa Panginoon, sabi dito, he trusts in the Lord and his hopes is in the Lord. Nagtitiwala siya sa Panginoon at yung kanyang pag-asa ay ang Panginoon. Totoo po yun, na ang pag-asa natin ay ang Panginoon lang. Amen. At kailangan po na tayo ay binanggit din dito na matutulad, yung nagtitiwala sa Panginoon ay matutulad sa isang punong kahoy na natanim dun sa tabi ng batisan o sa tabi ng ilog, sabi po ron. At una po, kailangan pong alam natin na ang ugat ay sabi po rito ay root finding strength. Yung pong ugat, hindi natin nakikita yan sa punong kahoy. Pero siya ang nagbibigay ng lakas o ng strength sa puno. Hanggang sa mga sanga, hanggang doon sa kanyang mga dahon, siya yung nagbibigay ng minerals. Hindi natin nakikita ang ugat na nasa ilalim ng lupa. Kaya, sabi rito, matutulad sa punong kahoy na natanim sa tabi ng batisan ang isang taong nagtitiwala sa Panginoon. Una, kailangan nating we need to be rooted in love for the Lord. Kasi nagpasimula ang lahat ng ito bilang tayo mga mananampalataya ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. At kailangan nating lumago, grow deeper in love to our Lord. Kasi una siyang umibig sa atin. Sabi nga sa Romans, hindi tayo kaibig-ibig pero inibig tayo ng Diyos. Kaya kailangan suklian din natin ng pagmamahal ang ginawa ng Diyos sa ating pagmamahal. At kailangan mag-ugat tayo doon. Mag-ugat tayo doon. Sabi po sa Psalms chapter 1, at maging si David nga po ay binanggit niya to. Si Jeremiah ay nabanggit din niya to. At sa aklat po ng awit, sabi po rito, chapter 1, verse 1, sabi rito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. So ibig sabihin, yung totoong nagmamahal sa Panginoon ay lumalayo sa lahat ng uri ng kasamaan at do sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Kasi sabi po ng Bible, bad company corrupts good character. Kaya hindi dapat tayong makisama doon sa mga taong binanggit dito, yung mga sabi po ay masama. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Kasi yung ating bunga, yung bilang Kristiyano na, yung pinasimulan ng Diyos sa ating mabubuting bagay, ay pwedeng makurap ng mga masasamang kasama. At yung pag-ibig natin sa Diyos ay magkakaroon ng bahid ng dungis. Magkakaroon ng dungis. At yun ay magiging, dun nga parang mababawasan yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya dapat talagang lumalim tayo, mag-ugat tayo sa pagmamahal natin sa Panginoon. Yun ang unang dapat nating gawin. Pangalawa, sabi po rito, ay we need to be rooted in the Word of God. Dapat po tayong lumalim at mag-ugat sa mga salita ng Diyos. Dahil mahal natin ang Diyos, nais nating maunawa ang mabuti yung kanyang mga salita, yung kanyang mga utos sa atin. Sabi po dito sa ikalawang talata sa Psalms chapter 1
verse 2, sabi po rito, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. O ang kanyang kasiyahan o ang kanyang kaligayahan ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. At kailangan nating lumalim sa salita ng Diyos. Amen. Maging sa Joshua, di po ba binanggit yun? Sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi doon, huwag mong kakaligtaang bulayin o sundin upang masunod mo yung mga utos ni Yahweh. Sabi po kay Josue ng Panginoon. Kaya, yun po yung pangalawa. Sabi dito, we need to be rooted in the Word of God. Napakahalaga pong lumalim tayo sa pag mag-ugat tayo sa salita ng Diyos. Kasi sa Kanya natin lang matatagpuan lahat. Sabi niya, lahat ng pangangailangan natin. Source of all things ay ang ating Panginoon. Sa mga salita niya, yung mga pangako niya, doon tayo makakakuha ng lakas, ng strength. Sabi nga, para tayo maging matatag na mga Kristiyano. At ang sabi doon, ang sabi pa po rito, ay hinalintulad niya. Ano po? Sabi rito, ay ang resulta ng ating pagtitiwala sa Panginoon, sabi po rito, sabi po, like a tree planted by waters. Ibig sabihin po ay continuous relationship with our God. Kailangan po yung tuloy-tuloy na relasyon natin sa Panginoon. Ay lumalim po yon. Katulad ng puno na natanim doon sa tabi ng tubigan, sabi doon, yung kanyang ugat ay dadaloy at lalapit. Kasi ang karakteristik po talaga ng puno, hanggang nakakaramdam siya ng lamig, humahaba yung kanyang ugat. At ang nangyayari doon, yung kanyang buong puno ay lumulusog at nagiging matibay, tumatatag. Ano po? Hinalintulad po doon yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi diyan, ang resulta nito ay magkakaroon tayo ng continuous relationship with our God. Napakahalaga po nun. At isang bagay na tinuturo din ng Panginoon, kung saan ka itinanim ng Panginoon, manatili ka doon. At doon ka palalaguin ng Panginoon. Amen. Hindi pwedeng ang puno ay palipat-lipat ng tanim. Kasi mabobonsai. Hindi siya lalago. Opo. Yun po ang kailangan natin. Manatili tayo kung saan tayo itinanim ng Panginoon. At ang Diyos ang bahalang magpalago. So tulungan niya tayong lumago. Amen. Sabi pa, spreads out roots by the river. Yun daw pong ugat niya ay lalawak, pailalim, papunta doon sa ilog. Hindi sa surface. Ano po? Dapat hindi po doon sa ibabaw lang ng lupa. Kasi pag sa ibabaw lang ng lupa lalago yung ugat natin, mababaw po yon at madaling mabuwal. At napatunayan nga po yon sapagkat kararaan lang po ng bagyo dito sa amin, dito sa aming lugar, ay makikita po nyo yung mga punong mababaw ang pagkakatanim, nangabuwal sila. Maikli yung ugat sa ibabaw lang. Kaya sabi rito, spreads out roots by the river. Kailangan natin yon. At isang halimbawa pong nakita ko sa mga tabi ng ilog ay yung kawayanan na puno. Bagamat maliliit po yung ugat nila, pag pinansin nyo, mahaba po yun at marami. Talagang papunta siya doon sa stream, doon sa agos ng tubig. Kaya sila'y nananatiling matatag at luntian, sabi nga. Kaya yun po yung makakatulad, yung punong lumalago, ano po, at kailangan nating mag-ugat talaga. At ang source po talaga yung ang Panginoong Jesus. Siya yung living water, ano po, na sabi dun sa John chapter 4, ang tubig na kanyang ibinibigay, ang sino mang uminom doon ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaya
kailangan nating talagang mag-ugat, ano po, at mag-grow deeper, rooted, ano po, sa Panginoon. Sabi pa, will not fear when heat comes. Hindi po siya matatakot. Sa ibang salin po sabi doon, dumating man yung taon ng tag-init, hindi siya matatakot. Dahil nandun siya sa source ng tubig na kailangan niya. Lahat ng minerals na kailangan niya nandoon. Kasi po itong sumulat nito ay sa Middle East, ano po, sa Middle East, pagka titingnan natin, talagang doon maikukumpara mo talaga yung mga punong nakatanim doon sa tabi ng batisan kaysa doon sa hindi nakatanim kasi talagang mainit po doon. Kaya nakita nila yung pagkakaiba nung puno na talagang malapit siya sa batisan. Kaya sabi rito, will not fear when heat comes. Ano man yung dumating sa ating mga mainit na pagsubok o bagyo ng buhay, ay mananatili tayong matatag. Hindi ka laging mag-aalala. Dahil nandun ka sa source, ano po, at nandun tayo katanim ka sa Panginoon. Siya po yung kumakatawan doon sa halimbawa ng tubig na yon, ano po, yung living water. Kaya sabi diyan, will not fear when heat comes. Hindi tayo matatakot. Amen. Wala tayong pangamba. Sabi doon, do not be anxious. Di tayo mag-aagam-agam o nag-aalala. Dahil alam mong meron kang relasyon na matibay sa Panginoon. Amen. Sabi pa po, leaves will be green. Yung kanyang mga dahon ay luntian. Sabi nga po doon sa binasa natin. Yung kanyang mga dahon ay mananatiling green. Ibig sabihin, ang sariwa, ibig sabihin po, ito ay sumasagisag sa buhay. Maging yung tubig ay buhay. Ano po? Pagka luntian ng paligid, makikita nating mayroong buhay. Ano po? May magandang nangyayari. Ibig sabihin, ano po? At ito'y simbolo ng kasaganaan, yung green. Ano po? At ng paglago. Kaya sabi rito, leaves will be green. Not anxious in the year of drought. Sabi nga po rito, hindi ka mag-aalala sa panahon na maging tag-init. Ano po? Maraming tao na hindi pa nangyayari yung nababalitaan pa lang ay natatakot na. Binabalita pa lang na gano'n ang mangyayari ay natatakot na. Pero yung lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, hindi siya nangangamba. Dumating man yung tagtuyot, ano po, ng buhay sa mundo na ito. Ano man yung mga sapitin nating mga kahirapan, hindi tayo matatakot dahil alam natin na tayo ay nakaugnay sa Panginoon. Malalim, matatag yung ating pananampalataya as we go deeper in our faith in our God. Pang-anim, sabi po rito, never ceases to bear fruit. Hindi siya maglilikat, sabi doon sa salin na pangmumunga. Ano po? Kasi hindi siya makakatikim talaga ng ng init na o yung kapusin, ano po, sa minerals na kailangan niya. Tuloy-tuloy, sabi rito. 'Di ba napakaganda puno na isang puno ay laging pag tiningala mo ay mayroong bunga. At tayong mga Kristiyano po ay nire-require din ng Panginoon na tayo ay magsipagbunga para makita ng sanlibutan. Ano po? Yung bunga ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen. Ang Diyos po ang naghahanap ng bunga. At nais niya na tayo talaga ay magbunga. Amen. Kaya sabi diyan, never ceases to bear fruit. And we need to be rooted, sabi po rito, bilang mga Kristiyano, kailangan pa rin nating
lumalim sa ating prayer. We need to be rooted in prayer. Kailangan natin yon sa pananalangin natin. At yan ang backbone ng bawat iglesia, nasa pananalangin po. Kailangan nating lumalim sa pananalangin sa Panginoon. Sabi pa, we need to be rooted in worship. Yung ating pagsamba sa Panginoon. Kailangan we go deeper and rooted in our worship to our God. Kailangan lumalalim yon. Hindi tayo nananatiling parang ganun na lang. Kung hindi, kailangan talagang yung ating pagsamba sa Panginoon ay tumatagal, ay nagkakaroon ng mas malalim tayong pagkakilala sa Panginoon, sa pagsamba natin sa Panginoon. Pang-apat, sabi rin po rito, ay yung communion. Sabi po rito, we need to be rooted in communion with our God. Kailangan din pong lumalim tayo sa ating pakikipagniig sa ating Panginoon. Yung ating tawag po dito, yung pag umaga, yung devotion, yung quiet time natin sa Panginoon. Kailangan po natin yon na lumalim din tayo doon. Kasi yun ang magpapalakas talaga sa atin. Doon tayo makakakuha ng lakas para makapagpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Yung pang-apat, sabi po rito, ito hindi dapat talaga mawala, yung Bible study. Kasama po yun. Yung apat na ito ay pag nabawas, pagkaala yung isa, para pong itong lamesa na to. Halimbawa ko po dito, meron po itong apat na paa. At pagbawas ng isa, pagkulang ng isa, hindi po siya makakatayo. Hindi siya makakatindi. Kaya ito pong apat na ito ay napakahalaga bilang mga Kristiyano tayo. Yung prayer, worship, communion with our God, and Bible study. Dapat kasama po yun. Dito tayo lalago. Dito tayo patatatagin ng Panginoon. Amen. Dito tayo makakakuha ng strength talaga. Yung dito nag-uugat sa apat na ito yung ating pananampalataya. Na yung pag-ibig natin at yung ating kailangan lumalim yung pag-ibig natin sa Panginoon at yung ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Napakahalaga. Kaya sabi rito, yung taong nagtitiwala sa Panginoon, yun po yung makakahalintulan. At alam po natin na gusto natin lahat yon na tayo ay maihalintulad sa puno. Na matatag at matibay sa panahon ng mga pagsubok. Nais talaga ng Diyos na tayo ay palakasin, patatagin. Amen. Kaya sa umaga pong ito ay pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita, lalo na sa panahon po natin ngayon. Kailangan talaga tayong magpakatibay at magpakatatag sa Panginoon sapagkat iba na po ang panahon. Nakikita natin yung maraming nagiging problema sa panahon natin. Kaya ito pa rin yung ating sandata, ito pa rin yung ating magagamit para tayo ay manatiling nakatayo sa panahon na tayo ngayon ay maraming pinagdadaanan. At pakikita ng Diyos sa sanlibutan na yung mga totoong nagtitiwala sa Kanya ay magiging matagumpay sa kanilang mga buhay. Amen. Kaya sige po, sa umagang ito muli tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Pinupuri namin kayo, O Diyos. Pinasasalamatan namin kayo sa higit sa lahat, sa inyong mga salita na aming napagbubulay-bulayan. Marahil ito po ay laging nababasa namin, Panginoon. Subalit, hindi namin minsan nabibigyan ng pansin, Panginoon, ng yung pagbubulay-bulay, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa umagang ito na ipinaunawa nyo sa amin na higit na kailangan kami ay mag-ugat, Panginoon. Una, sa pananalangin po sa inyo, sa aming pagsamba, sa aming pong pakipagniig sa inyo, yung aming quiet time, Panginoon. At yun ding
pag-aaral ng inyong mga salita, pagba-Bible study, Panginoon, sapagkat dito namin, Panginoon, makukuha yung katatagan, yung pagtibay namin, Panginoon. Kayo mismo, O Diyos, ang nagsabi na yung nagtitiwala, Panginoon, sa inyo ay matutulad sa punong kahoy na natanim sa tabi ng batisan. Lord, nais namin na laging maging sariwa, Panginoon, yung aming buhay. At nais namin, Panginoon, na lalo pang lumalim, Panginoon, as we go deeper, Panginoon, in our faith, Lord. Yung pong aming pananampalataya, patatagin nyo, O Diyos, sa tulong ng inyong Santong Espiritu, O Diyos. Kaya, Ama, salamat po, pagpalain nyo po lahat ang inyong mga salita sa puso ng bawat anak po ninyo na nakikinig, na nag-participate, Panginoon. At ang dalangin namin, O Diyos, yung mga nanghihina, palakasin nyo po sila, Panginoon. Patatagin nyo sila, Panginoon. Alalahanin nila, Panginoon, yung inyong mga salita na, Lord, hindi po nagbabago yung inyong mga salita. It is tried and tested, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Palain niyo po lahat ang mga anak po ninyong nakiisa, Panginoon, sa gawain ito. Sa inyo po namin lahat, pinagpapasalamat, binabalik ang lahat ng papuri, pagdakila at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po yung aming dalangin. Amen.